Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lau. Taong 1953, Sagbayan, Bohol. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbabantay ng paupahang bahay itong si Lau. Pinsan kasi siya noon ang may-ari nito, kaya na may imbis na wala siyang gawing trabaho, nagdesisyon niyong gawin siyang katiwala. Mapagkakatiwalaan naman itong si Lau. Sa halos humigit 3 taon niyang pagbabantay doon, ni minsan hindi niya pa nagawang manloko sa pamilyang nagbibigay sa kanya ng sweldo. Para sa kanya, napakalaking biyaya ang pagbabantay niya ng paupahan. Bagaman may mga pangyayaring hindi niya nagugustuhan minsan, hindi ito sapat para magkaroon siya ng rason na iwan ang trabahong yon. Ayon kay Lau na ang tanging ayaw niya lamang noong trabaho sa paupahan ay ang paglilibot dito ng 10 oras. Bukod kasi sa napakaantigo na ng bahay, hindi niya rin maiwasang makaramdam ng mga bagay na nagbibigay kilabot sa kanyang katawan. Halos hindi nga niya mawari kung bakit may mangilan-ngilan siyang nasisilayang kaluluwa sa paligid. Dagdag pa niya na tuwing gabing naglilibot siya rito, may mga iyak siyang naririnig at mga biglaang pagbukas ng gripo. May mga pagkakataon ring pabigla-bigla na lang sumasarado ang pinto kahit wala namang sumisimoy na malakas na hangin. Pero sa lahat ng karanasan niyang yon, ang tumatak talaga noon sa kanya ay noong makasilay siya doon ng isang paring pugot ang ulo na merong daladalang itim na libro. Pinapalibutan din yon ng mga santelmo, indikasyon na hindi lang nag-iisang kaluluwa ang naninirahan sa lugar na yon. Subalit, sa kabila ng kanyang mga nasisilayan, marami pa ring umuupa sa paupahang yon. Ayon sa mga umuupang kanyang nakakausap, wala naman silang nararamdamang kakaiba sa lugar. Tahimik din ang nagiging tulog nila gabi-gabi, buhat sa presko at maaliwalas na paligid. Dahil dito, hindi na sinubukan pang ilahad ni Lau ang tungkol sa kanyang mga karanasan nang sa gayoy hindi sila mawala ng parokyano. Alam niyo, Pinuno, sa loob ng ilang taong pagbabantay niya roon, tinago niya ang tungkol sa bagay na yon. Ang tanging nakakaalam lang dito, siya at ang pinsan niya. Nga pala, sa buong paupahang ding yon, meron silang isang silid na hindi pinapaupahan. Hindi na rin nila yon binubuksan sa kadahilanang kapag ginagawa nila ito, may mga taong nagkakasakit sa lugar nila. Aminado din noon si Lau, buong buhay niya, hindi niya pa nakikita ang loob ng silid na yon. Basta ang napapansin niya lang roon, meron itong mga malarehas na bintana na parabang may kung anong nilalang ang pinipigilan doong makalabas. Sa pagsapit ng buwan ng mahal na araw, naging maayos naman ang kanyang pagbabantay sa paupahan. Halos hindi nga niya inakala noon na merong magaganap na isang pangyayaring magbibigay kalinawan sa kanya ukol sa totoong sikreto ng lugar. Isang gabi, paglabas ni Lau sa kanyang kubong tinitirhan, meron agad siyang napansing mga kaluluwang gumagala di kalayuan sa paupahan. Nang masipat naman niya ang mga ito, hindi naman niya yun gaanong pinansin, lalo pat gabi-gabi na lamang niya itong nasisilayan. Sa kanyang pagbagtas ng daan patungo sa likurang bahagi ng paupahan, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang isang pugot na paring kumakatok sa likurang bahagi ng silid na ipinagbabawal sa kanyang buksan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, unti-unti niyang naririnig ang pag-iyak ng kaluluwang yon na parabang gusto nitong pumasok sa loob ng silid. Makalipas pa ang ilang minuto,
Laking gulat na lamang niya nang bigla yung umatungal at kasabay nito ang paglabas ng isang bolang apoy sa dibdib ng nilalang na yon. Matapos ang pangyayari, agad namang naglaho ang kaluluwa na siya namang naging hudyat sa San Telmong lumabas para lisanin ang lugar. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti ni Lau na ipagpatuloy ang kanyang paglilibot buhat sa hindi naman niya mawari kung ano ang pangyayaring kanyang nakita. Makalipas pa ang ilang araw, bumisita ang pinsan niya. Tuwing linggo kasi, pumupunta yun doon para pagmasdan ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang mga parokyano. Habang nag-iikot sila sa paupahan, hindi naman maiwasang ilahad dito ni Lau ang tungkol sa bagay na kanyang nasilayan noong nagdaang gabi. Nang marinig naman yon ng pinsan niya, inabisuhan naman siya nitong wag na munang magkwento dahil sa may ginagawa pa sila. Pagdating nilang dalawa sa kanyang silid, agad naman sila roong pumasok upang pag-usapan ang mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Ayon sa pinsan niya, inabisuhan naman siya nitong wag na munang magkwento dahil sa may ginagawa pa sila. Pagdating nilang dalawa sa kanyang silid, agad naman sila roong pumasok upang pag-usapan ang mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Ayon sa pinsan niya, maging ito man, hindi mawari kung ano ang kanyang nakita. Bukod kasi sa unang beses lang itong mangyari, hindi nila maipagkakaila na wala rin silang alam pagdating sa mga lihim na kasaysayan ng lugar. Basta ang alam lang nila doon, kaya maraming nagpapakitang nilalang sa paligid tuwing gabi, ay dahil sa dati yung sementeryo. Naniniwala rin sila, hindi basta-bastang nakikita ng mga tao ang mga kaluluwa kapag wala silang ikatlong mata. Dagdag pa ng pinsan ni Lau, anuman ang ibig iparating sa kanila ng kaluluwa, paniguradong hindi yun maganda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na naglakas loob itong si Lau na itanong ang tungkol sa silid na hindi nila binubuksan. Pagkarinig naman ng pinsan niya sa kanyang naging tanong, bakas sa pagmumukha nito ang pag-aalangan nitong sumagot. Subalit, dahil sa kagustuhan niyang malaman ang totoo, wala na rin yung nagawa kundi ang sumunod sa kanyang nais. Ayon dito, minana ng kanyang mga magulang ang paupahan sa isang hapon na bumalik na sa bansa nito. Dahil sa hindi pa naman karamihan ng tao sa kanilang lugar noon, minabuti nilang gawing tirahan ang bahay. Sa loob ng 10 taong kanilang paninirahan, marami ang nangyaring hindi nila inaasahan. Dagdag pa nito na, noong mga panahong buo pa ang kanilang pamilya, palaging nakabukas ang silid na yon. Sa loob nito, merong isang nichong kulay itim na hindi nila mawari kung gawa ba yun sa bato o pininturahan lang ng isang makapal na pintura. Dagdag pa ng pinsan niya, matagal na rin ang mga rehas sa bintana nito kung kaya't hindi nila alam kung bakit yun ginawa ng totoong nagmamay-ari ng bahay. Ang tanging nadatnan lang nila sa loob nun ay ang iilang mga nagkalat na simbolo at mga sunog na papel. Kung kani-kanino na rin nila tinanong ang tungkol roon pero walang nakapagsabi kung ano ito. Kaya lang naman sila nagdesisyon na isarado ang silid na yon, gawa ng kapag bukas ito, palaging nagkakaroon ng sakit ang kanyang mga kapatid. Sa kasamaang palad, doon din namatay ang kanilang bunso, maging ang lolo nila. Dahil sa pangyayari, nagdesisyon ang ama niya na lisanin ng bahay at lumipat sa dati nilang tahanan. Iniwan din nila ng ilang taon ang bahay na yon nang walang nakatira, buhat sa takot na baka muli na namang mangyari ang insidenteng naganap sa kanilang pamilya. Sa paglaki ng pinsan niya, nagdesisyon niyong ayusin ang bahay upang matayuan yon ng isang negosyo. Pinabendisyonan niya rin yun sa pare nang sa gayoy hindi na ito lapitan pa
ng iba't ibang uri ng nilalang. Subalit, sa paglipas ng panahong pananahimik ng mga kaluluwa sa lugar, muli na naman itong nagparamdam. Alam nilang hindi na pangkaraniwan ang mga nangyayari roon tuwing gabi, ngunit dahil sa kanilang mga parokyano, pinipilit nilang ipagpatuloy ang kanilang negosyo. Kahit papaano, wala pa namang nakakaramdam ng kakaiba roon, kung kaya't hindi naman nila gaanong pinapansin ang mga nilalang na nagpapakita. Matapos naman itong marinig nilaw, hindi naman siya gaanong makasagot buhat sa mga bagay na kanyang nalaman. Bagaman hindi nito nasagutan ang kanyang tanong, masaya naman siya kahit papaano, gawa ng sa unang pagkakataon, nagkaroon na siya ng ideya ukol sa mga nangyayari rito. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpaalam na ang pinsan niya sa kanya at kasabay nito ang pag-iwan nito ng babala. Law, kapag malapit nang sumapit ang linggo ng Biyernes Santo, iwasan mo na munang maglibot dito tuwing 10 oras. Umiwas ka na lang. Hindi na katulad ng dati ang panahon ngayon. Meron akong nararamdamang kakaibang mangyayari rito. Seryosong wika ng pinsan niya. Nang marinig naman ni Law ang sinabi nito, tumango lang naman siya bilang pagsang-ayon. Maya-maya pa, pagkaalis ng pinsan niya, minabuti naman niyang magpahinga. Sa paglipas ng mga araw, habang abala siya sa kanyang trabaho, meron siyang napapansing isang baliw na lalaki na pabalik-balik sa entradang daan ng paupahan. Bagaman wala siya doong nararamdamang kakaiba, malakas ang kutob niya na meron itong pinagmamatyagan sa loob. Upang makumpirma ang kanyang haka-haka, sa loob ng 2 araw, minanmanan niya ang baliw. Nang makumpirma niyang may hinahanap nga ito, doon na siya nagdesisyon na yon ay kumprontahin. Kinahapunan noong araw na yon, nagkataon namang nasipat niya yung nagtatangkang pumasok sa loob. Pagsilay nito sa kanya, agad naman yung bumalik sa gilid ng daan na para bang walang nangyari. Nang akmang maglalakad na yun papalayo, agad naman niya yung hinabol at kasabay nito ang buong puwersa niya ditong pagsunggab. Matapos yan, puwersahan naman yung kinaladkad ni Law pabalik sa paupahan para kausapin. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang pagpupumiglas ng baliw. Subalit, kahit anong gawin nito, hindi nito magawang mapangibabawan ang kanyang lakas. Maya-maya pa, pagdating nila sa silid niya, tinali niya yon sa upuan nang sa gayoy magkaroon sila ng magandang usapan. Pagtitigan nilang dalawa, bahagya namang kumalma ang baliw nang masipat nito ang seryoso niyang pagmumuka. Anong gagawin mo sa akin? Wala akong ginagawa. Pauwiin mo na ako. Nagmamakaawang wika ng baliw sa kanya. Nang marinig naman ni Law ang sinabi nito, agad naman siyang sumagot doon ng, "Papakawalan kita kung sasabihin mo kung ano ang pakay mo. Ilang araw na kitang pinagmamasdan, alam mo ba yon? Hindi naman kita huhulihin kung wala akong napansing kakaiba. Ipangako mong huwag ka nang babalik rito dahil kung hindi, sinisiguro ko, hindi lang yan ang mangyayari sa'yo." Pagkarinig naman ng baliw sa kanyang sinabi, tumango lang naman yon habang umiiyak. Upang madala ito, nagdesisyon yung si Law na ikulong muna yon doon ng buong gabi. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na ang desisyon niyang yon ay isa palang matinding pagkakamali. Dahil sa kasagsagan ng katahimikan noong gabi, nagawang makatakas ng baliw na yon. Naramdaman lamang ni Law ang pag-alis nito matapos niyang marinig ang paglangit-ngit ng pinto. Pagsilay niya sa gilid, doon niya napansin na nakawala na pala ang baliw na yon. Halos hirap na hirap din siyang makakuha ng patalim sa loob ng kanyang silid, gawa ng pinatay ng baliw ang paumagahan niyang gasera
bago nito nilisan ang pinagpapahingahan niya. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang natigilan itong silaw nang marinig niya ang isang malakas na kalabog na nanggagaling sa silid na hindi nila binubuksan. Walang sabi-sabi, agad naman siyang lumabas ng kanyang silid at mula roon, doon niya nasilayan ang baliw na dahan-dahang pumapasok. Pagsilay nito sa kanya, napangisi lang naman yon habang bumubulong sa hangin. Matapos naman itong makita ni Lau, agad naman niya yung sinugod, subalit pagsilay niya sa loob nito, doon tumambad ang baliw na nakalutang sa ere. Nag-aangil din ang nilalang na yon pero pakiramdam niya, tanging siya lamang ang nakakarinig nito. Kung naririnig kasi yon ng mga nangungupahan, paniguradong magigising yon buhat sa malakas na pag-ungol ng nilalang. Maya-maya pa, nabaling naman sa nicho ang kanyang mga mata matapos niya yung makitang unti-unting nagkakaroon ng bitak. Hindi naglaon, doon tumambad sa kanya ang isang kaluluwa ng nilalang na nakasuot ng sutana. Paglalarawan niya rito, hindi ito malayo sa isang pare gawa ng nakagapos ang dalawang kamay nito ng rosaryo. May belong itim din yun sa ulo at habang lumulutang ito, rinig na rinig niya ang nakakabinging mga usal ng nilalang. Ang labis pang ikinatakot doon ni Lau ay noong masilayan niya ang mahahaba nitong itim na mga kuko na patuloy sa panginginig. Dahan-dahan na rin niyang nasisipat ang matutulis nitong ngipin na sumasagi sa bawat isa. Patuloy din ang paglaway ng nilalang na yon hanggang sa makapasok na ito sa katawan ng baliw. Matapos ang mga pangyayari, agad namang bumagsak sa lupa ang baliw at kasabay nito ang pagpupumilit nitong tumayo. Alam ni Lau na hindi na pangkaraniwan ng taong yon, kung kaya't hanggat maaari, pinanatili niya rito ang kanyang distansya. Kahit awang-awa na rin siya sa nangyayari rito, hindi niya yun sinubukang lapitan ni hawakan. Makalipas pa ang ilang minuto, pagtayo nito sa kanyang harapan, bakas na bakas sa pagmumukha nito ang saping nangingibabaw sa buo nitong pagkatao. Sa isang iglap, bigla namang napaatras itong silaw nang masipat niyang lumutang ang nilalang na yon papalapit sa kanya. Paghawak nito sa kanyang leeg, bigla namang lumabas ang mahaba nitong dila na siya namang dahan-dahang lumalapat sa kanyang balat. Matapos siyan, nag-aangil namang nagwika ang nilalang sa kanya ng, "May naaamoy akong bata sa lugar na ito. Sabihin mo tao, marami ba ditong naninirahang katulad mo? Nakakalungkot lang. Mukhang nakalimutan na yata ako sa paglipas ng panahon." Dahil sa sinabi ng nilalang na yon, napaturo lang naman silaw sa ikalawang palapag ng bahay buhat sa kanyang takot na nararamdaman. Pagsilay naman dito ng nilalang, napangisi lang naman yun sa kanya habang dahan-dahang naglalaho. Sa pagkawala nito, ang tanging narinig na lamang niya ay ang pagsisigawan ng mga bata sa ikalawang palapag. Dala ng kanyang kuryosidad, dali-dali naman niya yung sinilip sa labas at mula roon, nasipat niya ang nilalang na yon na walang awang binabalata ng buhay ang dalawang batang nakuha nito. Matapos yung paslangin ng nilalang, agad naman yung lumundag patungo sa unang palapag ng bahay na parabang napakababa lang nito. Pagbalik nito sa silid kung saan naroon ang hinanguan nitong nicho, kampante yun doong dumapo habang kinakatay ang dalawang bangkay ng bata. Silaw naman noon, nanatiling nakatayo, halos hindi makagalaw buhat sa mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Dahil sa brutal na mga pangyayaring yon, pakiramdam niya panaginip lang ang lahat. Ngunit kahit anong gawin niya, alam niya sa kanyang sarili na totoo ang kanyang mga nakikita.
Maya-maya pa, nasipat naman niya ang nilalang na pumaypay sa kanya, indikasyon na pinapalapit siya nito. Dala ng takot noon ni Lau, agad naman niyang sinunod ang utos ng nilalang. Pagharap niya rito, nagtanong yun sa kanya kung saan ito matatagpuan ang iilang mga personalidad na nagawa nitong pangalanan. Pagkarinig naman ni Lau sa mga pangalang sinambit ng nilalang na yon, gulat na gulat naman siya sa kadahilan ng ang pangalan ng dayuhang nagpamana sa pinsan niya ng bahay ay nagawa nitong makilala. Alam ni Lau na matagal nang patay ang taong yon, kung kaya't ang ginawa niya, inilahad niya dito ang katotohanan. Hindi ko alam kung sinong mga taong hinahanap mo, pero yung isa sa mga yan, nakilala ko. Sa kasamaang palad, matagal na yung namatay. Natatakot na sagot ni Lau sa tanong ng nilalang. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman siya nitong inabisuhan na umalis na sa lugar. Dagdag pa ng nilalang, wag na siyang babalik doon kung ayaw niyang mamatay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa bahay ng kanyang pinsan. Pagdating niya sa tahanan nito, walang pagdadalawang isip naman siyang kumatok doon kung saan yon ang naging sanhi upang magising ang lahat ng taong nagpapahinga sa loob. Pagbukas sa kanya ng pinto, agad naman niyang inilahad sa pinsan niya ang mga nangyari sa paupahan. Dahil dito, nagdesisyon silang pumunta roon ng 10 oras, subalit sa kasamaang palad, wala sila roong nadatnan. Ang tanging naabutan lang nila ay ang nakabukas na silid na siyang pinaghanguan ng nilalang. Upang hindi na sila malagay sa alanganin, minabuti nilang bumalik na lamang doon kinaumagahan. Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na silang naghahanap ng makakatulong sa lugar nila. Lahat ng kalalakihang kakilala noon ng pinsan niya ay sumama. Nang marating na nila ang paupahan, doon bumungad sa kanila ang mga taong nakaupo sa labas ng silid nito. Bawat isa rito, tulalang nakatingin sa kawalan, na parabang ninakawan yon ng kaluluwa. Pagramdam naman ng kasama nilang albularyo ukol sa mga nangyayari sa lugar, agad naman yung nagpakalat ng usal sa paligid na siya namang naging daan para harapin sila ng nilalang. Pagsilay nila sa baliw, kitang-kita nila ang hindi nito pagiging normal. Ilang beses din nila yung kinausap pero nag-aangil lang ito. Makalipas pa ang ilang minuto, tinanong sila ng nilalang na yon ukol sa 7 taong hinahanap nito. Subalit sa kasamaang palad, ni isa sa kanila walang makapagsabi kung sino-sino ang mga taong yon. Maya-maya pa, nang maramdaman nilang galit na sa kanila ang nilalang, agad naman yung inunahan ng albularyo sa pamamagitan ng paglapat sa lupa ng medalyon ng Birhen habang patuloy yung nag-uusal. Dahil dito, agad namang napasubasob sa lupa ang nilalang na yon, subalit patuloy pa rin naman itong lumalaban. Nang akmang tatayo na ito, agad naman yung sinugod ni Lau, ngunit pagtaga nila sa ulo nito, laking gulat na lamang nila nang maramdaman nila ang pagtalbog ng mga talim ng kanilang armas. Dahil sa pangyayaring yon, doon na nagkaroon ng pagkakataon ang nilalang para matakasan ang ikinalat na usal ng albularyo. Paglayo nito sa kanilang kinaroroonan, agad naman yung kumaripas ng takbo papalayo hanggang sa tuluyan na yung makapasok sa kakahuyan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nagdesisyon ang albularyo na sunugin ang paupahan. Isinama nila rito ang lahat ng taong naninirahan doon, buhat ng kagabi pa yun pinatay ng nilalang. Habang tinutupok nila ang paupahan, rinig na rinig naman nila ang pagsigawan ng mga taong nasa loob nito.
Maniwala kayo o hindi, habang ginagawa nila ang bagay na yon, napansin nilang hindi lumabas ang haring araw hanggang hapon. Pakiramdam nga nila gabi pa, buhat sa wala talagang liwanag ang paligid. Sa halos humigit 2 araw, patuloy nilang tinupok ang paupahang bahay hanggang sa tuluyan na yung naabo. Lahat ng nakasaksi sa pangyayari ay mariin nilang inabisuhan na walang pagsasabihan ukol sa mga nangyari, nang sa gayoy hindi na magkaroon pa ng karagdagang istorya ukol sa paupahan ng pinsan ni Lau. Nga pala, kaya may umuupa na sa kanila noong mga panahong ito ay dahil sa abot kayang halagang bayad para sa upa. Di hamak na mas maganda rin ang tahanang iniaalok nila Lau, kung kaya't imbis na magtayo yun ng kanilang sariling bahay, nagpasya ang mga itong mangupahan na lang. Karamihan din sa mga nangungupahan sa kanila ay mga manlalako na naghihintay ng kanilang mga kasama. Sa paglipas ng maraming taon, hindi na nasilayan ni Lau ang nilalang na umahon sa nicho. Gayunpaman, kahit unti-unti na yung nawawala sa kanyang isipan, masaya pa rin siya kahit papaano dahil sa hindi siya nito pinatay. Pero alam niyo ba na matapos ang mga pangyayaring yon, halos inabot rin ng ilang buwan bago magkaroon ng payapang tulog sa gabi itong si Lau. Hindi niya kasi maipagkakaila, araw-araw kasi siyang dinadalaw noon ng aswang na sumapi sa baliw. Kalakip pa niyan ay ang pabalik-balik na memorya niya tungkol sa paupahang ipinamana ng Hapon. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang dami kong nakitang parang wala namang silbi sa kwento kung isasali natin, no? Hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin ng kwarto na hindi na nila ginagalaw. Ano bang meron sa kwarto na yon? Akala ko nga, parang dun ba nakakulong yung espiritu na itong aswang na to na sumapi dun sa baliw? Pwedeng ganun, no? Kasi nga, binuksan nila, 'Diba? Hindi natin masabi kung doon ba talaga nang galing yun. Tapos, para kasing bigla na lang out of nowhere, may nicho na nasira, may lumabas doon, tapos, yun na nga, sumanib doon sa baliw. 'Diba? Mabuti na lang naagapan nung antingero. Alam nyo, sobrang angas nung medalyon ng birhen kasi yun lang yung ginamit niya. Tapos, 'di ba, bumagsak agad sa lupa yung demonyo. Para sa akin, doon lang sa parte na yun, sobra akong angas na angas. Pero overall na kwento, medyo marami akong katanungan na alam ko na magiging katanungan nyo rin, pero hindi tayo magkakaroon ng kasagutan kasi nga yung sender natin isang kwento lang yung pinadala, tapos parang kulang-kulang pa yung detalye, diba? Pero alam ko naman meron sa inyo na sobrang matitinik makinig, lalo na yung mga matatalino nating listeners. Parang kahit ako hindi ko na gets, sila gets na kaagad nila, alam nyo yun. Meron tayong ganyang mga listeners, marami tayong ganyan, kaya kailangan ko ng opinion ninyo para sa kwentong ito. Paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.